Galit at dismayadong sinalubong ng libo-libong biyahero sa mga paliparan ang 2023 dahil sa daan-daang flights na nakansela o na-delay dahil sa problema sa Air Traffic Management System o ATMS. Ang dahilan, ang pagpalya ng electrical components ng ATMS na nagdulot ng pagkaparalisa ng Philippine airspace. Nasundan pa ito ng power outage sa NAIA Terminal 3 noong May 1 dahil sa problema sa electrical system. Samantala, ginimbal ang bansa ng mga kaso ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng ilang security screener sa NAIA. Kasama na ang nakita sa security camera na pagsubo ng pera ng isang empleyado ng Office for Transport Security o OTS nang mabisto ang kanilang modus. Nagbitiw sa pwesto si OTS Director General Maua Plasca, bunsod ng panawagan ni House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi ito tinanggap ng Malacanang. Para mas mapabuti raw ang serbisyo, sinimulan na ang proseso ng privatization ng operasyon at maintenance ng NAIA. Balik papel naman ang mga driver's license matapos magkaproblema ang Land Transportation Office at Transportation Department sa pagbili ng mga plastic card. Nagturoan kung sino may kasalanan at nauwi sa pagbibitiw ni J.R. Tugade bilang LTO Chief. Sa kalagitnaan ng taon, nagsimula namang tumaas ang presyo ng krudo. Para makaagapay sa mga driver, binigyan ng LTFRB ng pisong pansamantalang pasahe ang mga jeep. Isang reklamong korupsyon naman ang lumabas laban kay LTFRB Chairman Chofilo Guadiz mula sa isa sa kanyang dating tauhan. Pati si Transportation Secretary Jimmy Bautista nadamay. Sinuspindi ng Malacanang si Guadiz habang iniimbestigahan. Pero kalaunan, binawi ng tauhan ang mga testimonya nito at nakabalik si Guadiz sa pwesto. Sa pagbabalik ni Guadiz, hinarap niya ang isang linggong transport strike ng mga grupong Piston at Manibela laban sa December 31 deadline para sa PUV modernization. Ibig sabihin, kailangang isuko ng mga jeepney operator ang kanilang individual na prangkisa at magsama-sama para ng kooperatiba o korporasyon. Tinututulan ito ng ilang transport group dahil katumbas daw ito ng pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep. Hindi tayo sarado doon sa sinasabing pag-unlad pero dapat kasabay yung pag-unlad din ng sektor ng mamamayan. Ang hindi namin talaga pwedeng pagbigyan is yung ayaw nilang mag-consolidate. Sa pagtatapos ng taon, libo-libong mga jeepney operators pa rin ang tumatangging sumali sa PUV modernization program ng pamahalaan. Anila, hindi ito nangangahulog ang pagtanggi sa pagbabago, kundi ito ay paglaban para sa kanilang mga individual na prangkisa na nangangahulog ang buhay at kabuhayan para sa nasa sektor ng public transportation. George Cahiles, CNN Philippines.